Lin Fai. Mac, sorry ka na kay Xiao Juan. Tingnan mo ang nangyari kay Xiao Juan dahil sa iyo. Hala, ate, sige na, naniniwala ako. Hindi sinasadya ni Fij. Ganito Montag, saktan si Xiao Juan. Si Juan pa rin ang natatanggol sa'yo. Ikaw na nakatatanda, wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Siya ang nahulog. Anong kinalaman ko doon? Ikaw, Lin Fai, kahit anong sabihin Montag. Itinulak mo si Juan pababa ng hagdan. Iyan ang katotohanan, kahit ano pa ang mangyari. Hindi ka na namin pwedeng panatilihin sa pamilya namin. Umalis ka na. Ay, hindi, huwag niyo siyang paalisin. Bigyan niyo siya ng isa pang pagkakataon. Naniniwala akong magbabago siya. Juan, ang lambot masyado ng puso mo. Mazazaktan ka na yan. Basta't masaya tayong magkakasama. Kahit ako'y masaktan, okay lang. Juan, ikaw talaga ang mabuting kapatid namin. Lin Fei, dahil kay Juan. Bibigyan ka namin ng isa pang pagkakataon. Magpasalamat ka nga kay Juan. Ba't ako magpapasalamat sa kanya? Ikaw, Ay, sige na. Kuya Fei, alam kong may sama ka pa ng loob sa akin. Pero totoo ang hangad kong makasundo ka. Oo nga pala, hindi ka pa kumakain di iba? Tatahiyan kita naman sanas. Yay! Ay, kunwari ibibigay sa akin ang mansanas, pero sinadya niyang. Sugatan ang sarili para ako'y isumbong, ang cheap naman ng paraan. Napakababaw. imposible, mabait si Juan. Paano niya magagawa ang ganong kasamaan? Siya talaga ang nagsisinungaling. Kuya Fei, halika. Ha? Kuya Fei, ikaw. Tutu pala ang sinabi naya, piano nangyari tu? Hindi. Hindi kasalanan ni Kuya Fei. Ako ang hindi nakahawak na maayos. Eh di kasalanan ko na naman. Kuya Fai, ano bihe? Tu? Seryoso akong gustong. Makaayos sa'yo. Tama na. Itigil mo na yung pagiging plastic mo, nakakadiri. Halos masuka ako sa mansanas. Halos isuka ko na. Sige, dalhin muna ninyo si Juan. At gamutin ang sugat. Siege. Ang tagal kong akala na si Juan ang laging inaapi ni Lin Fei, pero ngayon, mukhang hindi totoo ang lahat ng nakita ko noon. Ikaw, magbihis ka, sumama ka sa akin. Eh, Naririnig ko, pati sina second sister at third sister, ang iniisip niya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. At yung mga sinabi niya dati. Totoo ba talaga? Dapat kong malaman. Dito ka muna, huwag kang gagalaw. Pupunta ako sa parking. Kukunin ko yung kotse. Ay. Wow, ito na ba ang Celestial Realm pagkatapos ng Ascension? Ang ganda talaga. Gutom na ako. Hala. Ang bango. Boss, bigyan mo ako ng 10 stick. Sige, lahat-lahat ay 40 piso. Scan Montag na lang. Scan. Ano ba dapat ay scan? Dito Montag i-scan. Ay. eh. Hala. Ano ba ginagawa Montag? Hindi ba sabi mo iscan ko? Kaya ginamit ko kamay ko. Dapat cellphone ang gamitin mo. Tanga ka. Bayaran mo yen. Bayaran mo yen. Cellphone. Boss, tapos na ba yung stick ha o? Ang tagal eh. Bilis-bilisan mo, nakakaabala ka. Pasensya na, wala na kasing uli. Hindi na umiinit. Hindi na umiinit. Sandali lang, bibili lang ako. Ah, kailan piayan? Ayoko na, ibalik mo pera ko. Ayoko na, ibalik mo pera ko. Hala boss. Kung kaya kong painitin yan, pwede ba bigyan mo ako ng ilang stick? Gago ka. Gusto Montag ako lokohin? Panoorin mo. 8 gates, sunod sa utos, uminit. Wow! Ang galing. Hala! Pare, magic ba yan? Ang galing mo pala. Ang assist. Bilisan mo, malapit nang mamatay tatay ko. Hoy boss, yung pangako mo sa akin. Walang problema. Kain ka ng marami, haha. CJ. Ito ba yung pagkain sa Celestial Realm?
Ang sarap. Pare, umalis ka diyan. Hala, pwede pala tu? Bakit huminto? Boss Jiang, may humarang sa harap. Mas mabilis pa sa aking sinasakyang Golden Rose. Ito ba ang sinasakyan sa Celestial Realm? Talagang hindi pangkaraniwan. Heis, Kailangang madala agad sa ospital. Umalis ka na diyan. SSS. Sis, 1 minuto na lang mamamatay na tatay mo. Mukhang hindi abot sa ospital. Sige, ganito na lang. Ako na ang gagamot sa tatay mo kapalit nito. Ibigay mo na lang sa akin itong sinasakyan, okay? Saan galing, Tong Balifna? Tu? Umalis ka na. Hoy, tong babae ka, magsalita ka ng maayos. Bakit ka nangaasar? Ta, palayazin niyo, tu. Hoy, nanonood ka pa? Boss Jiang, kapatid ko to. Ano ang ginagawa niyo? Kapatid Montag? Alam mo ba, kung hindi siya sadyang humarang, naantala na sana ang sakit ng tatay ko. Pasensya na talaga, Boss Jiang. Kakalabas lang ng kapatid ko sa ospital. Medyo may tupak pa. Aalisin ko na siya. Sige na, nagkataon lang tayo. Ito ang 9 Revolutions Exquisite Pill. Kainumin mo sa tatay mo. Gagaling na agad sakit ng tatay mo. Anong sinabi mo? Lin Fei, ano na naman yung kalokohan mo? Halika na, sumama ka sa akin. Pasensya na, Boss Jiang. Tara na. Boss Jiang, hahayaan na lang ba natin silang umalis? Mahalaga ang kalagayan ng tatay ko. Huwag muna natin silang pansinin kapag may nangyari. Sa tatay ko, babawi tayo sa kanila. Boss Jiang, may problema. Boss Jiang, hindi na humihinga ang matanda. Ano? Sis, 1 minuto na lang mamamatay na tatay mo. Mukhang hindi aabot sa ospital. Tay. Paano nangyari, tu? Naku, totoo pala sinabi niya. Baka. Sige na, subukan na lang natin. Ang tanga ko, naniniwala pa ako sa sinabi ng baliw. Lin family, kayo ang pumatay sa tatay ko. Ipagbigay alam, simula ngayon, iban ang Lin family. Gutumin ko sila hanggang mawala ang lahat. Oo. Tatay, ipaghihiganti kita. Tatay. Lin Fei, maayos naman. Ano na naman ba ang iniisip mo? Ang pamilya Jiang ang pinakamayaman sa Jinghai. Alam mo ba ang mangyayari? Kapag nagalit sila, Alam ko na, alam ko na. Pero ate, ang ganda talaga ng magic item mo. Pwede bang bigyan mo ako ng isa? kakaiba, parang ibang tao na siya. Mula nung na-hospital siya. Basta't huwag mo nang babuyin at apihin si Chuan. Magpakabait ka, pagdating ng birthday mo, baka isipan kong bilhan ka ng kotse bilang regalo. Talaga? Usapan na yan. Para sa magic item, tiisin ko na lang muna ang green tea boy na yan. Tingnan ko nga kung anong ginagawa nitong gagong to. Naku, nagradrama na naman itong Siksu, gustong umalis ng bahay. Para ako ang masisi, ang kupal talaga. Si Chuan ay gustong umalis ng bahay? Hindi pwede. Hindi ba't sinabi niyang makikisama siya kay Lin Fei? Fei, pagpasok mo, humingi ka ng tawad kay Chuan, naintindihan mo. Bakit ako ang magsusorry? Itza, gusto mo pa ba ng sports car? Humihingi ako ng tawad. Para sa magic item, tiisin ko na. Chuan, hindi ka pwedeng umalis. Aray, Chuan, hindi ka pwedeng umalis. Ano nang nangyayari? Ete, dumating ka na. Gusto umalis ni Chuan. Ano? Tama na naman ang hula ni Lin Fei.
Chuan, ano nang ginagawa mo? Ate, sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na ako. Sa pamilyang ito, Dahil si Fee ang tunay niyong kapatid. Ako ay isang dayuhan lamang, ayokong masira. Ang samahan niyong magkakapatid. Juan, anong sinasabi Montag? S.A. Iming Puzo. Ikaw na ang tunay naming kapatid, tama. Si Lin Fei ay masama ang ugali, walang kwenta. Ikaw ang mabait at masunurin, huwag kang alis. Pero, lahat ng meron ako ngayon, ay dapat kay Fee natatakot ako. Kung mananatili pa ako rito, magkakaroon ng galit si Kuya Fei sa akin. Hindi niya yon magagawa. Mabuti nga at hindi namin siya pinalayas. At magkakalakas pa ng loob na magalit sa iyo, Lin Fei. Magsorry ka kay Chuan at humingi ng tawad sa kanya. Huwag na nating pahirapan si Kuya Fei. Alis na ako. Naku, Juan. Ano ba yung ginagawa ninyo, tatay, nanay? Pakiusap, kausapin ninyo si Chuan. Dahil kay Lin Fei, alis siya sa bahay. Ano? Tatay. Nanay. Maraming salamat sa inyong dalawa sa lahat ng pag-aaruga sa akin. Masaya na ako sa 20 taon na pinalaki ako ng pamilya Lin. Hindi na ako hihiling pa ng higit. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Alis na ako. Paalam na. Naku, Juan. Hindi ka pwedeng umalis. Anak ka ng nanay mo. Saan ka pupunta? Gago ka. Painubili MOBA ang kapatid Montag? Dali. Humiling ka ng tawad sa kanya. siya ang gustong umalis. Anong pinalaman ko doon? Bastos. Nag-iimbot ka pa? Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong anak? Masamang anak. Kunin ang latigo. Aray. Zuvail. Ngayon lang kita paparusa ng husto. Naku. Zuvail. Nagtatago ka pa? Talagang. Ikamamate ka o. Tu. Tatay. Lin Fei, alam mong may sakit ang tatay natin. Gusto mo bang mamatay siya bago ka masyahan? Matanda na tong lolo mo, nag-o-online dating at nude chat pa. Ngayong humina ang katawan, sisisihin ako. Nakakatawa. Ano? Online dating? Nag-online dating ang tatay? At nude chat pa? Aray. Ang sakit. Lolo mong gago. Magpaliwanag ka. Ano ba talaga ang nangyari? Aray. Ang sakit. Aray. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Malinis ang konsensya ko. Gago ka. Dinumisan mo ang pangalan ng tatay mo. Gusto mo kang mamatay. Wala akong sinabi. Anong dinumisan ko? Bakit ka ba ganyan ka-emosyonal? Sayang naman. Yung kaibigan mong babae sa internet. Isang matandang babae na may 200 pounds ang timbang pala. Yung sinend niyang ginamit na medyas, itinuring mo pang kayamanan. Nakakatawa talaga. Ginamit na medyas? Imposible. Nagkakalat ka pa ng kasinungalingan. Tingnan Montag. Hindi kita papatayin. Tatay, huwag kang magalit, Kuya Fei. Hindi niya sinasadya sa ganitong panahon pa. Pinagtatanggol mo pa siya. Umalis ka ngayong araw na ito. Talagang paparusahan ko ang walang utang na loob na ito. Lin Fei, sa bahay na ito. Ako ang tunay na binata at ikaw. Maghintay ka na lang na palayasin sa bahay. Magpanggap ka pa, tuloy mo lang ang pangit ng pag-arte mo. Kayong mga tanga lang ang maniniwala. Alam na nitong batang ito na hindi niyo siya pababayaan. Kaya walang laman ang maleta, pakitang tao lang. Ano ang sinasabi mo, Tak? Walang laman ang maleta. Paano naging walang laman? Hindi ganyan si Chuan. Hindi ako naniniwala. Kuya Fei, huwag kang magsinungaling. Chuan, ibigay mo ang maleta kay ate. Ate, naniniwala ka ba sa kanya at hindi sa akin? Kailangan kong patunayan ang katotohanan para kay Chuan. Chuan, makinig ka. Ibigay mo ang maleta kay ate. Ate, baka mapahiya si Kuya Fai. Hindi maganda yun. Ibigay mo kay ate. Talagang walang laman. Napatunayan na naman ang hinala ni Lin Fei. Si Chuan pala ay nagpapanggap lang. Para lang makuha ang atensyon, kailan pa siya. Naging ganito katuso. Naisip ko lang na lahat ng meron ako ay galing sa inyo, hindi ko karapat dapat dalhin. Kaya walang laman ang maleta. Ay naku. Anak ka ang bait Montag naman. Chuan, kung alis ka, masasaktan ang puso ko. Makinig ka, huwag ka nang umalis, okay? Nanay, mahal na mahal kita. Mahal ko rin ang bahay na ito. Okay. Juan, mali ang Kuya Montag. Alam ni tatay na mahilig ka sa relo, kaya mula sa abroad.
May dala akong relo para sa iyo bilang kabayaran. Tingnan mo kung gusto mo. Woo, Richard Mill, salamat tatay, huwag kang mag-alala. Kapag kumikita na ako, alagaan kita. Ikaw talaga ang mabait. Anak, may regalo rin ako para sa iyo. Tara sa taas. Tara na. Halika. Batang ito, sana matuto ka sa kapatid mo. Maging responsible ka. Sumama ako sa kanya, matutunan kung paano niya ipagbenta ang regalo mo sa kanya. Para pambili ng sugal. Nakakatawa talaga ang talino mo. Kaya pala nung huli tinanggalan ng oxygen tube. Ano? Ikaw. Hoy, huwag kang makalat ng sismis tungkol sa kapatid mo. Wala akong sinabi, anong chismis? Baka kasi pagod lang ako sa trabaho. Narinig ko lang yun. Sige, kapag hinamak mo ulit ang kapatid mo. Magdudusa ka sa akin. Lenny, Tay, Narinig niyo ba kanina? Tumama na naman ang mga iniisip ni Lin Fei. kung ganon, si Chuanga pala, ay hindi talaga simple tulad ng inisip natin. Yung mga hula ni Lin Fei sa atin noon. Baka tuto lahat yun? Huwag muna magmadali. Maaga pa para maghusga. Obserbahan muna natin ng konti, tingnan natin. Sige. Juan, ngayong lumalaki ka pa, kumain ka ng marami ha. Salamat ni. Hello, sino po ito? GNG, Lin, taga Yinghai Hospital po kami. Lumabas na ang pregnancy test mo. Maligayang bati. Buntis ka. 4 weeks na ang fetus. Talaga? Kinghan, ano ang nangyari? Tay, buntis ako. Ay, ang ganda naman yan. Ay naku, ang saya. Makakarga ko na ang apo kong babae. Mabuti. Ete, sabihin mo agad kay kuya ang magandang balita. Masisyahan siya. 3 taon kayong nagplano, kaya nang nabuntis. Kapag nalaman ni Mr., siguradong masaya siya. tawa ka ng tawa, mamaya hindi ka na makatawa. Ano nang sinabi mo? Mamaya hindi ka na makatawa. Ano nang sinabi mo? Ako? Wala akong sinabi. Mister, ikaw narinig mo ba kanina? Narinig nyo rin ba? Kaya pala hindi ako nagkakamali. Kundi naririnig ko talaga ang iniisip ni Lin Fei. Yung matandang nagkakarelasyon online, totoo pala. Ay, Sabihin mo sa akin ng malinaw, totoo ba talaga ang relasyon sa internet? aray, Mrs., hindi totoo ang lahat ng yan. Ma, kumakain kami, ma, huwag ganyan. Bakit pagkatapos ng ospital, nagbago na ang lahat? Ang pagkato nila kay Lin Fei. Ay naging mas mabuti pa. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pwede. Hindi na pwede ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Aha! Lin Fei, ngayon mainte ka na lang. Naituring kang manyakis na nagnanakaw ng panty. Sino ba yung nasa likod ko, hayaan mong kalkulahin ko. Nasaan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa umuwi para kumain? Sumali siya sa boxing match, matagal pa bago umuwi. Ay putang ina, si Lin Chuan na yan. Inilagay niya ang panty ni ate sa kwarto ko para ako ipagbintangan. Grabe naman ang kapal ng mukha niya. Bakit niyo ako tinitingnan? Hui Lin Fei, kanina Montag sinabi. Nagumawa tayo ng bagong family group. Hui ate, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo ba talaga ang nararamdaman ni Lin Fei? Medyo. Medyo. Hindi pwede, hindi ako naniniwala. Gagawin niya ang ganitong kasamang bagay.
Parang nakita ko si Kuya Fei na kakaiba. Ang galaw pumasok sa kwarto mo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang lakas ng loob niyang pumasok sa kwarto ko nang walang paalam. Parang nakita ko si Kuya Fei na kakaiba. Ang galaw pumasok sa kwarto mo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang lakas ng loob niyang pumasok sa kwarto ko nang walang paalam. Aray, Ate, ano ang ginangyari? nawawala ang isa kong panty. Ano? Hindi kaya si Kuya Fei ang kumuha? Wala nang iba kundi yung gago na yun. Hindi dapat natin siya kinuha. Mula sa orphanage. Anong nangyayari? Ya, ano ang ginangyari? Ma. Ninakaw niya ang panty ko. Tama na naman si Lin Fei. Hoy, huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Saang mata mo ako nakita? Na nagnakaw ng panty mo. Nagdadahilan ka pa. Sinabi na sa akin ni Xiao Chuan kanina. Ako, kanina ko mismo nakita. Pumasok si Kuya Fei sa kwarto ni Etsy at may dinala palang lihim. Hayop ka. Babaduhin kita. Hoy Ate Si, kalmahan mo. Baka may malaking pagkakamali lang. Pagkakamali? Ete, kanina mismo sinabi sa akin ni Xiao Chuan. Nang personal, paano magiging pek? Ito, Hindi. Ano biye? Tu? Hindi naman siguro kayo maniniwala pa sa salita ni Xiao Chuan. Kaysa sa hayop na to. Sige, ayaw niyong maniwala. Ako na lang ang hahanap. Nandoon sigurado ang panty sa kwarto niya. hoy 8 si. Xiao ya. Ano ba nangyayari? Anong nangyayari? Kuya Fei, aminin Montag na lang. Ibalik mo na ang panty ni Ate C at humingi ka ng tapat na paumanhin. Pamilya pa rin tayo. Hindi ka naman namin sasaktan. Hindi ko kinuha. Ano aminin ko? Kuya Fei, hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Gusto mo ba? Hanapin ko mismo ang panty. Bago ka magsisi, Sige, hanapin mo. ikaw ang nagsabi nito. Paano ito nangyari? Ako ang dakilang immortal, madali lang sa akin ang telekinesis. Gusto mo akong ituro? Maghintay ka, ikaw ang mapapahiya. Paano? Kanina ko mismo inilagay ang panty dito. Bakit wala na? Saan mo itinago ang panty? Wala akong kinuhang panty. Anong panty itinatago ko? Ikaw nga. Pagpasok mo dito, diretso ka sa paghahanap, parang alam mo. Na nandoon ang panty. Baka ikaw ang kumuha ng panty ni Ate C. Para ako ang may bidin. Huwag mo akong pagbintangan. Eh di hayaan mo kaming magharugog sa kwarto mo. Lin Fei, tama na. Matapat at mabait si Xiao Chuan. Hindi siya katulad mo. Ate C, huwag po. Kung pinagdududahan ako ni Kuya Fei, edi hayaan niyang halughugin ang kwarto ko. Hindi na kailangan Xiao Chuan. Naniniwala ako sa iyo. Walang problema ate, mas mabuting tingnan natin. Baka kasi si Kuya Fei. May inggit at magdududa pa. Para walang duda, hindi ako mismo ang maghahanap. Halughugin nyo na lang. Hoy, second sister, third sister, hindi naman siguro kayo. Naghahanap sa kwarto ni Xiao Chuan. Hindi gagawa ng ganyan si Xiao Chuan. Ganito ba kayo? Nakakalungkot talaga para kay Chuan. Mas mabuting imbestigahan natin. Para rin mapatunayan natin ang kalinisan ni Chuan. Wala sa akin, kaya sinasabi ko na walang saysay ang investigasyon. Nakikita mo ba? Si Chuan at ikaw. Hindi kayo magkatulad, sabihin ko sa iyo. Ibalik mo agad ang panty ko, kung hindi, magdudusa ka. Huwag kang magmadali, may hindi pa naimbestigahan. Matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon, ngayong araw na ito. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Tingnan mong mabuti. Meron ba? Ha? Meron ba? Ito, paano ito nangyari? Ito talaga ang panty ko. Mukhang alam na ng lahat kung sino ang magnanakaw. Yuan. Bakit nasa iyo ang panty ko? Ete, hindi ko alam, pero maniwala ka sa akin. Hindi ko ito kinuha. Okay lang, Chuan. Naniniwala ako sa iyo. Hindi mo kayang gawin ang ganito. Ikaw ang naglagay nito. Sinadya mong iparatang kay Chuan. Ako pa ang sinisisi. Naku, ang tanga mo talaga. Wala nang pag-asa, ganyang katalino, kaya ka na droga. Sa boxing, nabugbog ka, naging lumpo, ibinenta sa probinsya. Nanganak ng siyam sa isang matandang binata.
Ano ang sinasabi mo, Jack? Lumalaban ka sa akin. Hoy, ate, kalmahan mo. Ate, ano ba ang nangyayari sa inyo? Bakit kayo pabor sa kanya? Hindi lang niya ninakaw ang panty ko. Sinadya pa niyang iparatang kay Chuan. Ang taong ito. Hindi karapat dapat sa pamilya natin. Palisin ninyo siya. Naku, tigilan na ninyo. Magkakapatid kayo. Bakit ba ang seryoso? Baka naman. Nagkamali lang ang yaya sa pag-ayos. Malaking pagkakamali. Magbati na kayo. Huwag na kayong mag-away. Hoy, mahal. Mahal, uwi ka ba ngayon? Ngayon, hindi muna ako uwi. Sige, magpahinga ka. Mahal, paalam. Ete, bakit hindi mo sinabi kay Manoy na buntis ka? Balak kong bigla na lang umuwi para maging sorpresa. Ate, mas mabuting hindi ka muna umuwi ngayon. Bakit? Dahil kapag hindi ka umuwi, mas mabuti para sa 3 tao. O hindi kasama ang sanggol, dapat 4. Ano ang sinasabi mo? Ate, narinig mo na ba yung kantang Love is a Light? Berde hanggang sa ikaw ay manginig. Linfei, linawin mo nga ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Paano ka naging presidente ng kumpanya ng ganyan ang talino mo? Ibig sabihin, abala ang asawa mo sa paglalagay ng sungay sa'yo. Hindi mo pa rin maintindihan? Grabe, nagluloko ang bayaf? Tutu ba, tu? Fay, sobra ka na. Paano mo nasabing nandadaya siya? Si ate, nagloloko ang asawa? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kawawang ate. Hindi pa alam na ang asawa niya ay kasama ng ibang babae. Sa kama. At saka, ang ganda ng katawan ng kabit. Linfei, tama na yan. Kilala namin si Bayaw, mabait yun. Hindi niya gagawin yon. At saka, buntis si Ed. Mag-asawa silang sobrang nagmamahalan, imposibleng magloko siya. Linfei, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Maniniwala ka man o hindi. Sige, sumama ka sa akin ngayon din tingnan natin. Kung totoo ang sinasabi mo, Sumama na rin kami. Juan, kakagaling Montag lang sa sugat. Dito ka muna sa bahay at magpahinga. Azava, ikaw na rin ang bahala kay Chuan. Si. Teka, sasama rin ako. Magpahinga ka. Ate, alam kong nagmamadali ka, pero huwag muna. Kakasimula pa lang nila ng foreplay. Hindi pa sila nagkakagutan. foreplay pa lang. Ang landi naman. Bilis, parang magic. Yung quote sa ba kanina, lumipad. May sense ba yun? Ne, anak Montag. Ang lupet, alam mo ba? Hindi ka o rin alam. Ikaw, ako. Huwag kayong magpanik, biglaan lang. Nagpakita lang ako ng konting galing. Kung ganyan ka na ngayon, paano pa kung seryosohin ko? Baka mawasak ang mundo. Ay, hindi ba't hahabulin natin sila? Tara na. Wow, sakto ang dating natin. Ate, yung sombrero mo. Hindi pa masyadong berde. Totoo pala ang sinabi niya. Ayaf, gago ka. Nagluloko ka pala kay ate. Nant-adaya ka. Baby. Ang bait-bait sa'yo ng ed ko. Tinalikuran mo pa siya. Papatayin kita. Tama na, Nay. Grabe naman,
Panglidong, ano pa ng paliwanag mo? Sige, nakita mo na rin naman, di ko na itatago. Hiwalayan na tayo. Bakit? Saan ba ako nagkulang? Bakit mo ako tinalikuran? Huwag mo kong sisihin, 3 taon na tayong naghahanda sa kasal. Hanggang ngayon, di ka pa rin nabubuntis. Anong magagawa ko? Di ko kayang maging dahilan ng pagkalipol ng angkan namin. Kaya dahil lang dito, tinalikuran mo ako. Panglidong, anong tingin mo sa akin? Parausan lang ng angkan nyo. Oo. Sabihin KOS ayo, Zawang-zawa na, KOS ayo. Hala, may tawag ang bebot. Ang landi. Quadrangle Love 2. Bakit? Di Montag sagutin? Wala, telemarketer lang. Mukhang totoo nga sinabi nito. Bagay MO. Bobby, nakakuha ka na ba ng pera sa matandang yun? Nagkukulang ako ngayon, padalhan mo ko ulit. Nakufang, makinig ka muna. Babay ka, niloko Montag, KO. Hoy Nong, wag kang magalit. Niloko ka niya. Pero naranasan mo naman yung teknolohiya, di ba? Teknolohiya? Ikaf. Nagparetoke ka. Dai Montag BA sinabi, Natural Beauty ka? Fang, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi naman buong katawan, mga 50% lang. 50% lang. Ibig sabihin, Nong, bakla pala yan. Eh, di lalaki sa lalaki sila kanina? Ba, bakla. Nakipagrelasyon ako sa bakla? Fang, Layas. Wag na kitang makita. lalayas ako. Kung hindi lang sa pera mo. Di kita pakakasamahin. gaya ng ginawa mo, gagawin sa'yo. Karapat dapat ka. King Han, patavat. Kasalanan ko lahat, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ano? Iniwan ka ng sinasabi mong tunay na pag-ibig, ngayon nagsisisi ka na? Naalala mo na ako. Ano ako sa'yo? Basurero ng mga gamit na. Hindi ganong King Han. Nabulak lang ako sandali, mahal pa rin kita. Layas, sasabihin ko sa'yo, nakakadiri ka ngayon. Oo, gago ka. Alam Montag ba? Buntis na ngayon si Ed. Ano? Buntis ka? Pero walang kinalaman sa'yo ang batang ito. Ako lang ang mag-aalaga sa kanya, simula ngayon. Maghihiwalay tayo, wala ng koneksyon. Hoy, mga kuya, huwag kayong magalit, ako. Binilhan ako ng tatay ko ng relo, ibenta nyo na lang. Malaki ang mabebenta diyan. Ang relong yan, mga 200,000 lang, ang utang mo sa sugal. Kasama ang interest, 5 milyon. Isang sira-sirang relo lang ibibigay mo? Akala Montag BA tangga ako? Kuya, huwag kang magalit, bigyan mo ako ng 3 araw. Sisiguraduhin kong mababayaan ko ang lahat ng utang ko. Sige, 3 araw lang, kapag wala kang pera. Tignan mo kung hindi kita pagtritripan, alis. Naibenta ko na lahat ng pwede kong ibenta, saan ako kukuha? Nang ganito kalaking pera? Ako. Ano ang gagawin ko? May idea na ako. Oy. Wang, ako ang kapatid ni Lin Qingzue, ang sikat na diva. Narinig kong hinahabol mo siya. May paraan ako pa mapunta siya sa kama mo. Pero, kailangan mo munang bigyan ako ng 5 milyon. Ete,
huwag kang malungkot, ang galing-galing mo. Makakahanap ka ng mas better. Anak, buntis ka ngayon. Huwag kang magalit ng ganyan, makakaapekto sa bata. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang sarili ko. Mabuti naman kung ganyan ang iniisip mo. Magpahinga ka muna dito, lulutuin ko ng tinola ang nanay mo, para lumakas ka. Salamat, nanay. Ang hula ni Lin Fei, totoo na naman. Ibig sabihin, totoo rin ang mangyayari sa pamilya. Napapatayin silang lahat. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Xiaofei, salamat sa'yo sa nangyari. Kung hindi dahil sa'yo, hanggang ngayon, baka naluloko pa rin ako. Nga pala ate, sabi mo bibilhan mo ako ng sports car. Kailan mo itutupad yon? Sige na nga, bibilhan na kita ngayon. Hoy, Secretary Son, umorder ka agad ng Ferrari. Ipapadala ko sa kapatid ko. Wow, ang laki ng loob mo ate. Bibili ng sports car si At para kay Linfei. Grabe. Bakit siya? Chuan, ano ba yan? Ate, narinig ko na ang lahat. Pasensya na. Kung alam ko lang na ganoon ang asawa mo, hindi ko sana siya ipinakilala sa'yo. Ako, kasalanan ka o. Kasalanan ko talaga. Chuan, halika. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabuti ang intensyon mo. Hindi mo sinasadya. Chuan, huwag kang mag-alala. Wala itong kinalaman sa'yo. Grabe ang acting nitong lalaking to. Kung hindi ko alam na binayaran siya ni Mr. Mo ng 500. Para itago ang pagloloko niya, baka naniwala pa ako. Ano? Alam pala ni Chuan na nagluloko si Panglidong. Pero dahil binayaran siya, sinadya niyang itago. Ate, ano ang ginangyari? Wala, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako. Ang weird, biglang nagbago ang mukha ni Ate. Kayang gawin ni Chuan ang ganong kasamang bagay. Fay, ang zama Montag naman. Ang sakit na nga ng nararamdaman ni Ate. Tapos, hindi ka man lang nag-alok ng ginhawa. Nanonood ka pa ng TE dyan. Ano bang pakialam mo? Sige, mamaya na kita pagtuturuan. Ang importante gayon, bayaran agad ang utang sa sugal. Ate, gusto mo talagang makatrabaho si Director Feng, di ba? Nakausap ko na siya. Talaga? Meron tayong dinner mamaya, sasama si Director Feng. Zamahan Montag ako. Ang galing. Chuan, ang husay mo. Mahal kita it. Ate, trabaho ka ulang yun. Naku ate, nabenta ka na nga, masaya ka pa. Ang saya-saya mo pa dyan. Anong sinabi mo? Hindi ako nagsalita. Ate, walang nagsalita kanina. Baka nagka-misinterpret ka lang. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng sinabi ni Lin Fei kanina? Samahan mo kami mamaya. Bakit ako sasama? Naku, kung pupunta si Linfei, paano na ang plano? Ate, private dinner lang ito. Si Fei, wala siyang kinalaman. Hindi bagay na sumama siya sa atin. Ano naman? Kapatid kayo rin siya. Dadalhin ko ang pamilya ko. May problema ba? Ganito na lang. Samahan mo ako mamaya. Bibilhan kita ng sports car. Tara. Ikaw. AKO. Ikaw. Aray. Si Lin, ang sikat na diva. Hihe, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Direk Feng, kumusta? Nabalitaan kung gusto mo akong kunin sa pelikula. Oo nga. Tara, upo tayo. Hehehe. May plano akong gumawa ng pelikula na ang bida ay isang malakas na babae. Sa unang tingin pa lang, nabighani na ako sa iyo.
Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop na tao para dito. Salamat sa tiwala. Sisikapin kong gampanan ang papel ng maayos. O nga pala, ipakilala ko sa iyo ang pinakamalaking investor ng pelikula natin. Ang pinakamalaking investor, Zige Wang NG Wang Group. Ikaf? Kingsu. Ang tagal nating hindi nakita. Jiwang, sa palagay ko malinaw na ang sinabi ko sa iyo dati. Hindi ako magiging girlfriend mo. Kahit gawin mo akong bida, hindi pa rin. Kalimutan mo na ang balak mo. Oy, teka. Ete, huwag kang alis. Sa palagay ko nagkakamali ka. Sa pagkakataong ito, Hindi kita ang pakay ko. Ang pakay ko ay ang mag-invest sa pelikula ni Derek Feng. Nga, ate, pinaghirapan ko ito. ang hirap na makuha ang oportunidad na ito para sa iyo. Kung alis ka, marami akong ma-offend. Sige nanga. Hehe, upo tayo. Hehe, upo. Hehe. Derek Feng, usap tayo tungkol sa kontrata. Oo, kontrata. Ms. Lin. Walang problema ang kontrata. Pwede nang pirmahan. Mabuti, mabuti. Tayo na at magtagay para sa tagumpay ng pelikula natin. Sana maging hit ito sa buong bansa. Tara, tagay. Hey, inom ka rin. Ang lalaking ito, naglagay pa ng gamot sa inumin natin. Iyan tingnan natin. Anong kalokohan ang gagawin nitong batang ito? Lin Fei, sa pagkakataong ito, tapos ka na. Fight. Ate, ano ang ginangyari sa'yo? Medyo nahihilo ako. Ate, lasing ka ba? Kung gusto mo, uwi na muna tayo sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Mr. Wang, una na kami. Ete, huwag mo akong sisihin. Para rin ito sa ikabubuti mo. Kung gusto mong maging artista sa pelikula ng sikat na direktor, kailangan mong magsakripisyo. Hindi ba? Hoy, MR Wang, pwede ka nang pumunta dito. Ngayon, oras na para asikasuhin. Si Lin Fei na yan. Lin Fei, bakit ba? Hindi ka na lang nagstay sa orphanage. Bakit ka pa bumalik para agawin? Ang kayamanan ng pamilya Lin, ngayon, wala na akong awa sa'yo. Dumating na si MR Wang. Mr. Wang. Nasaan siya? MR Wang, pwede ka nang pumunta dito. Naglagay ng gamot sa sariling kapatid. Ibinibenta sa matandang lalaki, under the table deal. Hayop ka talaga. Kung ganon, hayaan mong ikaw ang magdusa sa ginawa mo. Kung gusto mo ng thrill,
Pagpasok ninyo doon. Kunang mga litrato ni Lin Qingchui na hubot-hubad. Maraming litrato. Kapag may blackmail na yan, wala na siyang magagawa kundi sumunod. Sa gusto natin. Ha ha ha. Wang, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Siege. Ha ha ha. Bobby, dumating na ako. Ikaf pala? Visit. Nabigo PA ako. Lin Fai. Hoy, bukas na ang deadline ng bayad mo. Kung wala ka pa ring pera, alam mo na ang mangyayari. Huwag kang mag-alala, bukas, mababayaran ko na. Paano kung hindi ko mabayaran bukas? Patay AKO. Uun nga pala, nariyan PA siya. Hoy, Bobby, kailangan ko ng 5 milyon. May paran KBA? Nanay, tatay. Ay. Anong ginagawa mo? Dati sinabi ni Lin Fi na si Xiao Chuan ay ipinagbili lahat ng regalo natin sa kanya para pambili ng sugal. Titingnan ko kung totoo ang sinabi niya. Hanapin mo sa parte na ito. Wala dito sa akin. Mukhang totun ga. Na ipinagbili ni Xiao Chuan lahat ng regalo natin sa kanya. Papa. Mama, ano nang ginagawa ninyo dito? Kami ay nagkatingin-tingin lang, nagkatingin-tingin lang. Oo. Papa, Mama, gusto rin ba ninyong tingnan? Kung nandyan pa ang mga regalo natin kay Xiao Chuan. Nahulaan mo na. Sa totoo lang, naiisip ko rin. Na hindi kasi ko ni Xiao Chuan. Ang iniisip natin. Oo nga. Kung hindi dahil sa narinig natin ang inisip ni Lin Fei, baka hindi natin malalaman ang problema ni Xiao Chuan. Hindi rin natin malalaman na ibinenta niya ang lahat ng regalo natin sa kanya. Anong ginawa niya? Baka nga may masamang ginagawa. Tara, vieles. Hindi, bilisan Montag. Anong nangyayari? Xiao Xue, ano ang nangyari? Bakit siya ganyan? Nadroga siya, pero okay lang, matutulog lang siya. Ano? Nadroga? Ano? Sinong may lakas ng loob na drogan ang anak ko? Sino pa ba? Siyempre, ang paborito ninyong anak. Ang kapatid na mabait. Ano? Si Xiao Chuan. Ito ang paboritong koleksyon ng chairman na blue and white porcelain. Ipinagbili mo ito. Pwede itong mabenta ng hindi bababa sa 10 milyon. Pero kung ipagbili ko ito, paano kung malaman ng tatay ko? Huwag kang mag-alala, may nakahanda na akong peke. Mahal. Sobrang mahal kita. Huwag kang mag-alala pag nabenta ko ito. Anong bag ang gusto mo? Bibili ako para sa'yo. Naku, lumalabas na ang epekto ng gamot. Lin, anong nangyayari sa'yo? Bakit niyo ako tinitingnan? Lin Fei, ang mga nasa isip mo, totoo lahat yan. Ha?
Alam nyo ang iniisip ko. Hindi. Gusto ko lang itanong. Marunong ka bang manghula? Eh, paano mo nalaman na marunong akong manghula? Ang tumpak ng hula ko. Xiao Fei, hulaan Montag nga ang kapalaran ni Papa. Ito. Hindi pwedeng ibunyag ang lihim ng langit. Isang hula, 10 milyon. Papa, pamilya tayo. Bakit pera ang pinag-uusapan? Nakakasira yan ng relasyon. Xiao Fei, hulaan Montag na. CJ. Naku, may malaking balita ako. Papa, congrats, magiging ama ka ulit. Ano? Huwag kang magbiro. Matanda na kami ni Mama. Paano pa kami magkakaanak? Una, Xiaofei. Menopause na si mama. Paano siya mabubuntis? Mukhang hindi pala lahat ng hula ni Lin Fei ay tama. Hindi ko naman sinabing anak mo to, Mama. Ha? Lin Fei, ano nang ibig mong sabihin? Oy, Chairman Lin, buntis ako SIO. Dapat mong panagutan to. huwag kang magsinungaling. Kailan ba tayo? Nakaganyan? 2 buwan na ang nakalipas. Lasing ka sa meeting with clients. Inalalayan kita sa hotel, tapos bigla kang naging hayop. At ginawa mo sa akin. Si Papa pala, nabuntis ang sekretary. Aray, Gago ka talaga. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa online affair mo? Ngayon may anak ka pa. Hindi na, tupid. Hiwalayan na kita. Diborsyo na tayo. mahal, pikinggan Montag muna ako. Lasing talaga ako noon. Hindi ko talaga alam na nangyari yon. Naniniwala na ng tatay ko na anak niya ito. Siyempre, sinadya kong paglasingin siya. Tapos kumuha kami ng litrato sa isang kama. Wala siyang choice kundi maniwala. Ang anak natin, si Lolo Lin pa ang nagpakatanga. Meeting sugar daddy niya tayo. Kaya sa feature. Walang katapusan ang pera natin. Wow, grabe pala to. Lin Fei, ano na naman ang nalaman mo? Hindi anak ni Papa yon, anak ni Lin Chuan. Yung bata sa tiyan ni Secretary Lee? Anak ni Xiao Chuan? Imposible naman. Oo nga, si Xiao Huan at si Secretary Lee. Hindi naman sila magkakilala. Paano sila nagkagusto? Baka nagkamali ka ng hula. Matagal na silang nagtatalik, nagpapanggap lang. Para hindi kayo maghinala. Ngayon nasa opisina pa ni Papa, nagpaplano. Sumunod sa two-child policy. Gagawa ka ng isa. Ano? Grabe ang kapal ng mukha. Butler, ihanda ang kotse. Pupunta na ako sa opisina. Honey, hintayin Montag ako. Zazama ako. Ate Wang, bantayan mo muna si Xiaoxu. Xiaofi, samahan mo kami. Hoy, hoy, hoy. Good afternoon, Chairman Lin. Ang bagal ng elevator na to. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Hawakan mo ang kamay ko. Hala, Teisyang Laojun, urgenteng utos. Lumipad. Ito. Hindi ako nagkakamali, teleportation to. Mahal, aray. Suntukin mo ako. Tingnan natin kung totoo. Sonntag. aray. Hindi to panaginip, totun ga. Mahal, paano mo napaglihi ang ganitong halimaw? Ma, pa, mas mabuti sigurong maging mabait tayo kay Xiao Fei. Huwag kang mag-alala. Ituturing na natin siyang Diyos. Mabilis ba ako? Ang bilis, sobrang bilis. Muntik na mahilo si Mama sa bilis. Eh, di ba huliin natin sila? Tara na. Si. Oo, tara na. Director Lin, may dokumento dito na kailangan mong lagaan. Hindi mo ba nakikita na pala ako? Lagtan Montag ang kapatid Montag, ha? Hoy, Director Lin. Sige, kukunin ko na ang kapatid ko para lagdaan mo ang nanay mo. Sige Director Lin, kukunin ka una siya.
Kukunin ko ang nanay mo mula sa probinsya. Alis. Oy. Tatay, ang empleyado mo ay napakakomedyante. Tama na, umalis na tayo. Dito ka umalis. Aray. Wow! Ano tong itsura mo? Ang uniki mo naman. Totoo pala ang sinabi ni Linfei. Juan, ano ba ginagawa Montag? Paano mo nagawa sa opisina ng tatay mo? Na makipagkalokohan sa kanyang sekretarya? Tatay, nanay, pakinggan ninyo ako. Nadala lang ako sa sandaling pagkakataon. Siya itong maliit na kite. Siya ang unang nanukso sa akin. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang unang. Nanligaf sa akin. Tumigil kayong dalawa. Tatanungin kita, ano ba talaga ang nangyari sa bata sa tiyan mo? Akin ba talaga ito? Binabalaan kita. Mas mabuti pang sabihin mo ang totoo. Kung hindi at nalaman kong nagsisinungaling ka, handa ka nang makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Sasabihin ko na ang lahat. Hindi sa'yo ang bata, kay Linchuan ito. Lahat ng ito ay utos niya sa akin. Ano? Cute. Ano ba sinasabi Montag? Tatay, nanay, maniwala kayo sa akin. Siya ang nagsisinungaling tungkol sa akin. Tama na. Itatanong ko sa iyo. Ano ang nangyari sa Blue and White Porcelain sa mesa? Ito ay dahil sa utang niya sa sugal, kaya gusto niyang ibenta ito ng palihim. Wala itong kinalaman sa akin. Ano? Director Lin, sinabi ko na lahat, pakiusap. Huwag mo akong ipakulong. Tanggal ka na. Umalis ka na. Salamat, Director Lin. Juan. Ano ba ang masasabi ko sa iyo? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Juan, sa kabila ng tiwala namin sa iyo. Grabe kang magpahiya sa ate mo. Tatay, nanay, ate, nadala lang ako sa sandaling pagkakataon. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Tama na. Dahil sa nakatulong ka dati sa pamilya namin. Hayaan na natin ito. Babayaran ko na ang utang mo. Umuwi ka na at mag-isip-isip. Salamat tatay, sa pagbibigay mo ng isa pang pagkakataon. Iyak na magbabago ako ng tunay. Umalis ka. Aray. Xiao Fai, salamat sa ayon gayon. Kung hindi, baka talagang. Naloko na ang tatay mo ng walang utang na loob na anak na ito. Xiao Fei, ang mga nangyari noon, baka ako ay nagkamali sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Salita lang. Hindi pwede. Dapat may aksyon. Haha, ikaf talaga. Nagdesisyon ako. Nailipat sa iyo ang 20% ng shares ng kumpanya. Sa hinaharap, ang kumpanya Ay pamamahalaan mo kasama ng ate mo. Magkano ang 20% ng shares? Ayon sa Lin Group, Ngayon, halos 100 bilyon. 100 bilyon? Tatay. Mahal kita. Si, mabuti naman. Magtrabaho kang mabuti. Sa hinaharap, ililipat ng tatay mo ang lahat ng shares ng kumpanya sa iyo, Xiaohan. Sa hinaharap, gabayan mo siya sa mga bagay sa kumpanya. Tatay, huwag kang mag-alala. Xiao Fei, bukas may Commercial Alliance Conference sa Jinghai. Samahan mo ako. Xiao Chuan, isinasaalang-alang na first time mo ang mga nangyari noon. Hindi natin usapan. Pero sa hinaharap dapat, magpakabuti ka at ituon ang isip sa tamang landas. Narinig mo? Narinig. Si Lolo Lin, ibinigay niya ang 20% ng shares ng kumpanya sa batang ito. Samantalang ako, sa pamilya Lin na matagal, ni isang pirasong share ay hindi binigay sa akin. Bakit? Ate, tingnan Montag. Hindi ba yan ang pinakamayaman sa Jinghai? Si Vice President Zhang engage yang group? Hindi ko inasahang darating siya. Sa katunayan, ang commercial alliance na ito ay pinangunahan ng Jiang Group. Kung makakasali ang Lin Group, malaki ang maitutulong sa pag-unlad ng grupo. Tara, samahan mo akong batiin ang ibang bisita. O sige, kayong dalawa, manatili kayo rito. Huwag kayong gagala. Narinig niyo? Huwag kang mag-alala, ate. Huwag kang masyadong magpakakampante. Naniniwala ka, Bea. Na sa mga mata ng mga ate ko, ako pa rin ang pinakamahalaga. Baliw. Aray. Xiao Chuan, Feige, ikaf. Xiao Chuan, ano nang nangyari sa'yo? Ate, kanina gusto kong humingi ng tawad kay Fij. At makipagkasundo sa kanya. Pero bigla na lang siyang kumuha ng baso. Tumama sa ulo ko. Ano? Okay lang. Hindi kasalanan ni Kuya Fei, kasalanan ko talaga dati. Dapat lang nasaktan niya ako.
Putangin ng green tea boy na to, umalis ka nga. Araw-araw na lang mga cheap na modus. Nakakadiri talaga. Aktingan pala. Ate, ano ang nangyari sa'yo? Chuan, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag ka nang gumamit ng mga ganyang kalokohan. Mag-sorry ka kay Faye agad. Bakit? Paano nila nalaman na nag-actingan ako? Narinig mo. Mag-sorry ka kay Faye ngayon din. Pasensya na. Malugod po nating tanggapin ang lahat ng bisita. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang Vice President ng Jiang Group na si Ji Zhang para sa kanyang mensahe. Magandang araw sa lahat. May dalawang bagay akong ipapahayag ngayon. Una, ang Jiang Group ay opisyal na magtatag ng Jinghai Business Alliance. Inaanyayahan ang lahat ng dekalidad na negosyo sa Jinghai na sumali at maging kasama namin sa pagunlad. Pangalawa, opisyal na ipinapahayag ng Jiang Group ang kumpletong pagbabawal sa Lin Group. Ano? Bakit bigla na lang magbabawal ang Jiang Group sa Lin? Ano ang nangyari? Mukhang magkakaroon na malaking pagbabago sa Jinghai. Bakit kami binabawalan ng Jiang Group? Lin Group kami Hindi ko rin alam, Izang, baka may. Malaking pagkakamali. Sa pagkakaalala ko, hindi naman kami. Nakaaway ng Giant Group dati. Alam nyo kung anong ginawa nyo. Pagkatapos na masusing pagsusuri, gumaling na talaga si Boss Jiang. Talaga? Wanru, sabihin mo sa akin, sino ang nagligtas sa akin? Ang anak ng pamilyang Lin, binigyan niya ako ng isang pildoras. Sabi niya pag ininom Montag, gagaling ka. Ang sakit ka o. Kahit mga world-class na doktor hindi naalis. Pero isang pildoras lang niya, gumaling na ako. Parang tiyos. Wanru, kakagaling ko lang, hindi pa ako makagalaw ng maayos. Maghanda ka ng mamahaling regalo at pasalamatan mo siya para sa akin. Sige, hahanapin ko siya para personal na magpasalamat. Binabawalan pala ng Jiang ang Lin? E di ang mga Lin ay malapit na mabangkarote. Paano na ang aking magandang kinabukasan? Mawawala na lahat? Lin, kanina lang, ang iming Lin Group Ay tinarget ng Jiang Group. Bumagsak ang stock price na mahigit 70%. Malapit ng mabangkarote. Ano? Lincoln Geeks mo. Sinabi ng Jiang na ikaw ang target nila, hindi ka na mapoprotektahan ng kumpanya. Kanselahin lahat ng iyong mga palabas, ipagbawal at itago ka. Paano nangyari ito? Siguro. Alam ko na ang dahilan. Anong dahilan? Noong nakaraan, kasama ko si Xiao Fei mula sa ospital. Sa daan, hindi sinasadyang nasaktan ni Xiao Fei. Ang presidente ng Giant Group, si Jiang Wanru. Dahil nasaktan ni Lin Fei ang anak ng Jiang. Kaya tinarget nila ang aming Lin Group. Malamang ganun na. Lahat ng pinaghirapan ko, malapit na ako. Maging best actress, tapos ngayon, wala na, lahat wala na. Fai, sobrang mali emo naman this time. Tinahamak mo ang buong pamilya natin. Zhang, pwede ba ninyo kaming bigyan? Ng isa pang pagkakataon, handang-handa ang Lin Group. Nagawa na anong makaraan. Ang utos na ito ay galing mismo. Ay Jiang, hindi na mababawi. Ta, palayasin sila. Dumating si Jiang. Bakit siya pumunta? Baka para magreklamo. Magandang araw, Jiang. Jiang, bakit kayo naparito? Pumunta ako para tingnan kung nandito na ang mga Lin. Naku, siguradong para magreklamo. Ete, ano na ang gagawin natin? Huwag kang matakot, ako ang bahala sa inyo. Target ng Jiang ang mga Lin, malapit na silang mabangkarote. Kailangan kong lumayo sa kanila. Para hindi ako madamay. Nandito na ang mga Lin, tulad ng inyong utos. Ipinagbawal na sila sa loob ng 3 araw. Mababangkarote na sila. Ano? Mga Lin, pinatay ninyo ang tatay ko. Zimulan gayon. Ipagbabawal kayo, wawasakin ko kayo. Sige. Naku, nakalimutan ko ito. Nasaan na ang mga Lin ngayon? Ginoong Jiang, ako ay inampon lamang ng pamilya Lin. Wala akong kinalaman sa kanila. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong mabuhay. Lin Chuan, ikaw.
Ginoong Lin, maraming salamat sa pagligtas ninyo sa buhay ng aking ama. Ano? Hoy, ako ang nagligtas sa buhay ng iyong ama. Ngayon, gusto mong ipasara ang aming negosyo. Ito ba ang paraan mo ng pasasalamat? Ang kakaiba naman nito. Hindi mo ba sinabi na si Lin Fei ay nagalit kay Ginoong Jiang? Bakit ngayon, siya pa ang pinasasalamatan mo? Hindi ko rin alam. Ginoong Lin, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ito ay isang malaking pagkakamali. Mga kasama, bilang Pangulo ng Jiang Corporation, ipinapahayag ko ang pag-urong sa pagbabawal sa Lin Corporation at ang pagsisimula ng pamatagalang estratehikong pakikipagtulungan sa kanila. Ano? Ginoong Jiang, ano ang ibig sabihin nito? Ang aking ama ay may malubhang sakit at maraming doktor ang hindi makapagpagaling. Salamat kay Ginoong Lin na nagbigay sa akin ng isang pildoras na nagpagaling sa sakit ng aking ama. Ang galing Montag, Xiao Fai. Hindi ko akalain na marunong ka rin magpagamot. Walang anuman. Dumating na si Young Master Su ng Shangjing. Hindi ba yan ang bunso ng pamilya Su sa Shangjing? Bakit naman napakababa ang ganong importanteng tao para pumunta sa Jinhai? Balita ko, nanliligaw siya kay Ginoong Jiang. Yang Wanru, para sa iyo. Young Master Su, diresuhin Montag na. Ano ang gusto mo? Wala lang, gusto ko lang malaman kung ano na ang desisyon mo. Paumanhin, pero hindi kita pakakasalan. Jiang Wanru, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Ako ang pamilya Su ng Shangjing. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, mabubuwag ang pamilya Jiang? Ikaf. Isang anak sa labas na pinagtabuyan ng pamilya Su. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Nakakatawa ka. Sino ang nagsasalita? Yang Wanru, hindi ba maganda ang pakikisama sa akin? Ang pamilya Su ng Shangjing ang pinakamayamang pamilya sa bansa. Kung makakasama mo ako, ito ay biyaya na hindi mo makukuha sa 8 henerasyon. Ni 5 pesos wala ka sa bulsa. Ang tapang mong magsalita ng ganyan. Bakit ganito katapang ang lalaking ito kahit na wala namang ipagmamalaki? Baka naririnig ko ang kanyang inisip. Kung gayon, totoo ba ang kanyang sinasabi? Totoo ba ito? Jiang Wanru, naubos na ang pasensya ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sasagot ka ba o hindi? Kung hindi ka sasagot, maghanda ka na sa pagbagsak ng iyong pamilya. Huwag kang magmadali, Su. Kung sinasabi mong gusto mo ako, bigyan mo ako ng isang mansyon na nagkakahalaga ng 100,000,000 para patunayan mo ang iyong nararamdaman para sa akin. Kung kaya mong ibigay, isa sa alang-alang kong pakasalan ka. Ano sa tingin mo? Ano ang sinasabi mo, Tak? Kung sinasabi mong ikaw ang anak ng pamilya Su sa Beijing, ang isang mansyon na 100,000,000 ay dapat na walang kahirap-hirap para sa iyo. Dibya? Siyempre, walang problema. Pero hindi ako tanga. Kung ibibigay ko sa iyo ngayon ang mansyon, Paano kung mag-back out ka at hindi mo ako pakasalan? Maraming tao ang nakakarinig dito. Paano ako makakapag-back out? Ikaw, Su, ang parang ayaw magbigay. Baka wala ka talagang pera para ibigay ito. naku, bakit hindi sumusunod sa script ang babaeng ito? Pinagtabuyan na ako ng pamilya Su. At na-freeze ang lahat ng bank accounts ko. Saan ako kukuha ng pera para bumili ng mansyon para sa kanya? Mukhang may problema talaga siya. Imbestigahan natin ang kanyang pagkatao. Sige. Ano na ang desisyon mo, Su? Ako. Hindi pwede. Hindi mo pa ako sinasagot na pakakasalan mo ako kung ibibigay ko ngayon ang mansyon. Pa akong tangang nagmamakaawa. Siya ang tagapagmana ng pamilya Su sa Beijing. Kung makikipagkaibigan ako sa kanya ngayon, hindi ba't malaki ang magiging kapalaran ko? Yang Wanru, pinili ka ni Zu. Malaki ang swerte mo. Paano ka nakakalakas ng loob? Na humingi pa ng kahit ano? Gusto ko ang sinabi mo. Ano ang pangalan mo? Su, ako si Lin Juan. Mabuti. Mula ngayon, kasama mo na ako. Salamat, Su. Si Lin Chuan, ang cute niya. Bakit siya nagkaganito? Mukhang ito ang tunay niyang pagkatao. Simulat sa pool. Niloloko lang niya tayo. Hay, itong lalaking ito umaasa sa isang cute na tao. Masaya pa siya. Wala na talagang pag-asa. Ano ang ibig sabihin ni Fai? Yang Wanru. Bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi mo ako sasagutin, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. 5, 4, 3. Jiang, sumagot ka na lang. Ang pag-akyat sa pamilya Su ng Shangjing ay pangarap ng maraming tao. Boss Jiang, kahit na ang pamilya Jiang ay ang pinakamayaman sa Jinghai, pero sa harap ng pamilya Su ng Shangjing. Kay oy parang langgam lang. Boss Jiang, naimbestigahan na. Ang taong ito ay talagang galing sa pamilya Su ng Shangjing.
Pero isa siyang anak sa labas. Naipagtabuyan na siya ng ina ng pamilya Su. At tuluyan ng pinutol ang relasyon. Tunay pala ang kanyang iniisip. Yang Vanru, ano ang sago Montag? Ang sagot ko ay umalis ka. Ikaw, Jiang Wanru, sinabi mong umalis ako. Gusto mong mamatay? Ikaw, isang anak sa labas na ipinagtabuyan ng pamilya Su ng Shangjing, ay nagmamalaki dito. Mukhang ikaw ang gustong mamatay. Ikaf. Zia, paano niya nalaman na anak sa labas ako? Naipagtabuyan na ako ng pamilya Su? Ikaf, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Hindi ako anak sa labas. Oh, talaga? Tatawagan ko ngayon ang pamilya Su ng Shangjing at itatanong kung kilala ka nila. So Xiaochan, ikaw ay nagpapanggap. Bilang mayembro ng pamilya Su ng Shangjing, ano ang parusa mo? Yang Vanru, hindi. Boss Jiang, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag mong sabihin sa pamilya Su. Kung sasabihin mo, patay ako. PKK. Bakit mo di sinabi agad? Lahat ng bank account ko, na-freeze. Gusto ka ulang. Gamitin ang pangalan ng pamilya Su. Pa makakuha ng pera. Ikaf. Boss Jiang, kahabagan Montag ako. Umalis ka na. Ginoong Lin, salamat sa paalala mo. Wala naman akong sinabi. Baka narinig din ni Jiang Wanru. Ang iniisip ni Lin Fei. Ginoong Lin, bilang pasasalamat, maaari bang imbitahan kita mamayang gabi para mag-dinner? Ako. Ate, inimbitahan ni Yang Vanru. Si Lin Fei para mag-dinner. Baka nakakagusto siya kay Xiao Fei. Siyempre, maganda naman si Xiao Fei. Normal lang yon. Ginoong Lin, ano sa palagay mo? Ako Siyempre, walang problema. Xiao Fei, kaya mo yan mamaya. Sikapin mo makuha siya. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala rin ako sa'yo. Kaya mo yan. Ginoon, Mr. Lin, tara na. Hi. Ate, sabi Montag kagabi. Hindi kaya gumawa si Lin Fei ng pamangkin para sa atin? Sa kakayahan ni Fei, siyempre kaya niya. Ate, kanina pasensya na, mali ako. Huwag mo akong tawaging ete, hindi ako karapat-dapat. Lin Chuan, grabe ka. Napakasakit mo. Sa susunod, bahala ka na sa buhay mo. Lin Fei. Sabi na sa'yo, wag masyadong mag-inom, tingnan mo lasing ka na. Hindi ako lasing, kaya ka-OPA. Lin Fei, salamaten gayon. Matulog ka muna, uwi na ako. Oy. Fei, kamusta na kayo ni Jiang Wanru? Ano na ang nangyayari? Ate, tanong PABA yan, ang late Montag umuwi. Siyempre nakuha mo na. Wala akong ginawa, siya ang ayaw ako pauwiin. Ay nako, alam na namin. Ate. Kuya Fei. Uy, ate, ang pagod mo sa trabaho. Samahan kita relax. Relax, son. Sumama ka lang, malalaman Montag. Ate, masaya ka ba? Masaya, first time ka-OSA Club. Hala, may peligro si ate. Ano, Fei, ano ba ang nangyari? Si Lin Chuan nagago. Dinala si ate sa club, pinalasing. Tapos binasama ng lalaki. Ano? Hayop siya. Paano niya nagawa yon? Ate, tulungan niyo ako. Sino kayo? Mamamatay tao ka. P. Sterntang ina, sinaktan Montag ako, ala Montag ba kung sino ako? Number 1 sa killer rankings, si Heshan Laugi. Masaya sa paghahasa ng babae, tama ba ako? Ano? Siya yung bounty na bilyon-bilyon? Mabuti ka. Ala Montag pala ang identity ka o. Kung ganong. Walang makakalabas ng buhay ngayon. Fei, ingat.
Paano nangyari ito? Tabi aka o multo? Ako ang lolo mo. Ha? Grabe naman, ang brutal. Ito pa ba ang Lin Fei na kilala ko? Walang malubha ang pasyente, nagulat lang. Pagpahinga lang, okay na. Salamat, Dok. Xiao Fai, Zalamata. Dati, may prejudice sa'yo ang third sister, hindi maganda ang treto sa'yo. Sana mapatavat muntag. Third sister, okay lang. Tropa tayo. Tropa. Itong Lin Chuan. Nangahas pang saktan ang sariling kapatid, grabe ang kalokohan. Elder sister, dapat ba tayong magreklamo sa pulis para mahuli siya? Pero si Lin Chuan, siya rin naman ang nagligtas. Sa buhay nating lahat. Biro mo. Itong green tea boy, siya ang nagligtas. Ano ang ginangyari, miss? Bakit may sunog? Bilisan. Bilis. Okay ka lang. Okay lang. Xiao Chuan, salamat sa'yo. Kung hindi, baka nasunog na tayong lahat. Oo nga, Xiao Huan. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya namin. Third sister, okay ka lang? Pasensya na, kasalanan ko lahat. Lin Chuan, ang kapal mo pang humarap sa amin. Second sister, nakakamali ka. Gusto ko lang dalhin si third sister. Para relax. Hindi ko inakala magiging ganito ang sitwasyon. Tigilan mo na yung green tea act mo. May sunog. Labas na kayo. Sabi ko na nga ba, hindi totoo yung pagliligtas niyang green tea boy. Siya mismo ang nagpasunog. Ano? Lin Chuan, hayop ka. Akala pa namin tunay kang tagapagligtas. Siya pala ang nagpasunog noon. Walang utang na loob. Sayang ang pagtrato namin sa'yo. Ang bait-bait namin sa kanya. Third sister, pasensya na, alam ko na ang pagkakamali ko. Suntukin Montag ako kung gusto Montag. Tama na, Lin Chuan. Umalis ka na. Nakakadiri ang itsura mo ngayon. Elder sister, anong sinasabi mo? Hindi ka o maintindihan. Hindi mo maintindihan? Sige, itanong ko sa'yo. Ang sunog sa bahay noon, ikaw ba talaga ang naglagay? Ate, ano bang sinasabi mo? Paano ko magagawa yon? Ate, kuya, hindi enyo rin naman inisip na ako ang naglagay ng sunog, di ba? Eddie Bia. Iniligtas ko kayo, kahit nasa panganib ang buhay ko. Tapos ganyan ang hinala nyo sa akin? Grab naman kayo. Hala. Hanggang ngayon, nag-arte pa tong plastic na to. Bigla na lang, bakit nagsimula silang? Maghinala na ako ang naglagay ng sunog. Baka naman dahil kay Lin Fei ulit? Hindi pwede, hindi na ako pwedeng umupo na lang dito. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong makakuha ng pera at umalis na rito. Mga kapuso, magsisimula na ang National Boxing Finals. Handa na ba kayo? Juan, bakit ka nandito? Ate, may kailangan ako sa'yo. Paakyat na ako sa ring. Ano ba yon? Pagkatapos ng laban na lang. Ate, tungkol sa laban ang sasabihin ko. Ano yun? Ang manager ng kalaban, handang magbayad ng 100 milyon para magpatalo ka. Pagkatapos, hati tayo 50-50. Okay ba? Ano? Magpatalo ako? Hindi pwede, imposible yun. Ate, pakiusap, kailangan ko talaga ng pera ngayon. Hindi talaga pwede. Alam Montag naman. Ang maging champion ang pangarap ko. Hindi ko ito isusuko. Ate, nung nasusunog ang bahay, Iniligtas kita, kahit nasa panganib ang buhay ko. ngayon, ito lang ang maliit na hiling ko. Hindi mo ba ako pagbibigyan? Ako. Ate, pakyos up, pwede ba? Sige, papayag ako. Mapa, bilisan nyo. Mag-umpisa na ang laban niya. Bilisan niyo, upo na. Siege. Kaya Montag yan. Kakaiba, hindi kaya pagod si ate. Bakit parang walang gana? Pakilabas ang dalawang manlalaro. Nagkakahinala na ang pamilya Lin sa akin. Kung mananatili ako rito, malalaman din nila ang totoo. Kailangan ko nang umalis. Pero bago ako umalis, Ate, pakikuha ko na lang ang huling halaga mo sa akin.
Ate, kaya Montag yan. Ate, ano ang ginagawa Montag? Nakalimutan mo ba ang napag-usapan natin dati? Napagkasunduan na natin yon, di ba? Ang weird, kanina lamang ay lamang si ate sa laban. Pero ngayon, parang wala na siyang laban, walang kakayahang sumagot. Mukhang wala sa sarili si ate. Parang sinasadya niyang magpatalo. Ate, pakiusap. Kailangan ko talaga ng perang ito ngayon. Hala, nadala si ate sa panlilinlang ni Lin Chuan. Ano? Hoy, di iba kanina ang tapang Montag? Bakit ngayon di ka na lumalaban? Tandaan mo, hindi ako talo sa'yo. Sinasadya kong magpatalo. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang ulo mo. Faye, ano ba talaga ang nangyayari? Si Lin Chuan na yun, gago. Ginamit niya yung pagkakataon na iniligtas niya si ate sa sunog. Para, Ano? Si Lin Chuan na gago, yung sunog na yon. Siya mismo ang naglagay nun. Hindi dapat natin siya kinukonsinte. Tapos ginamit pa niya yon para linlangin si Ed. Akala natin si Lin Chuan, niulo lang tayo. Simula sa pool, hindi naman talaga siya mabait o matino. Isa siyang tunay na gago. bilisan natin, baka mamatay si ate sa bugbog. Lima. Apat. Hoy, zumuko ka na lang kaya? Bakit ka patatayo't magpapahirap sa sarili mo? Kaya kitang bagbugin ng 10. Gusto mong mamatay. Lima. Apat. Tatlo. Dalawa. Ipinapahayag ko ang kampiyon ng laban na ito. Sie linken Gür. Eight. Linfay, ikaf na naman. Kung sasabotahe mo pa ang plano ko, mamamatay ka talaga. Hintayin niyo lang. Nee, pupunasan kita ha. Aray, nee, ang sakit. Dahan-dahan, Ari. Buti na lang at naalerto tayo ni Lin Fei. Kung hindi, ang gago talaga niya. Nga, ate. Dapat mong pasalamatan si Fei ngayon. Fei, dati ay may kinikimkim akong sama ng loob sa'yo. Lagi kitang pinupuntirya. Sana di mo na isipin yon. Sana mapatawad mo ang 8-4. Hoy, okay lang yan. Magkapatid tayo. Xiao Fi, salamat sa'yo. Anong salamat? Xiao Fei, salamat sa yo. Mabuting anak, salamat din sa'yo, nanay. Ang babait ninyo. Xiao Fi, salamat sa'yo. Binago mo ang aming pamilya. Kapalaran. Wala yun. Parang dati. Ang dami naming utang sa'yo. Gusto naming bumawi. Salita lang. Dapat may gawa. Sige, ano gusto mo? Bibigay ko lahat, ate. May oras KBA? Gusto kitang kausapin. Ang weird. Dito pala ako. Itinawag ni Lin Chuan. Nasaan siya? Anong gusto niyo? Siyempre, kunin ang buhay mo. Zugot. Sabihin mo, sino nag-utos sa'yo? Bilang profesional na tagapatay, hindi ko sasabihin. Ang impormasyon ng employer. Ay, may professional ethics pa. Kung ayaw mong magsalita, ako na ang mag-imbestiga. Nang nadali ako. Lin Chuan. Ang kapal mo, bumalik ka pa. Tatay, nanay, mga ate, nagkamali ako. Patawarin en, yo AKO. Patawarin ka. Panaginip. Umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya namin. Anong pakikipag-usap pa? Alis ka ba o hindi? Kung hindi, ako nang kikilos. Si. Ayo ang may kasalanan nito. Mga tauhan, sugod. Walang hiya ka. Anong gagawin mo? Tigil ka, matanda. Manahimik ka. Ikaf, Lin Chuan, paano mo nagawa to? Sa tatay mo. tumigil ka. Kung itataboy niyo ako sa pamilya, huwag niyo akong sisihin kung magiging brutal ako.
Ito ang kontrata ng paglilipat ng shares. Ilipat niyo lahat ng shares ng Lin. SA akin. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Ikaf. Lin Chuan, nawalan ka na ng ulo. Krimen ito. Tama. Nawalan na ako ng ulo, at kayo ang may kasalanan. Kahit na mayroon ng isang anak ang pamilya Lin. Bakit pa nila kailangang kunin si Lin Fei? Anak ko siya. Bakit hindi ko siya makukuha? AME, tunay na anak? Matanda, ngayon mo lang sinabi ang totoo mong saloobin. Palaging nagsasabi na mabuti ka sa akin, pero kahit 1% Ang shares ng kumpanya ng Lin ay hindi mo ibinigay sa akin. pero si Lin Fei, basta mo lang ibinigay sa kanya. Ang 20% ng shares. HMP, Tawag Montag PA, Yang Pagmamahal, SA Puso Ninyo. Hindi ninyo ako itinuring na tunay na Lin. Dahil sa mga kasalanan mong ginawa, sinadya mong magsunog at isinisi kay Lin Fei. Para magkaroon kami ng prejudice sa kanya. Dapat hindi kami naniwala sa iyo noon. Kasalanan ninyo yan kung tangga kayo. Sinong sisihin ninyo? Gayon. Sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Hindi lang yung pagsusunog ang ginawa ko. Lahat ng masasamang bagay ay ako ang may gawa. Matanda, yung mga antigong itinago mo sa study mo. Ako ang kumukuha. Basta na lang ako nag-invento ng kwento. Paisipin mong si Lin Fei ang magnanakaw. Muntik mo na siyang patayin. Ha ha ha. Ikaf. At ikaw, matagal na akong nagplano. Nalagyan ka ng gamot at ibenta sa mga Matatandang lalaki. Para SA sexual favors. Pero hindi ko inasahan. na mahuhuli ni Lin Fei at mapipigilan. HMP. Pero akala mo, sinusundan ka niya. At pinost mo pa sa fan group mo para siraan siya. Ha ha ha. Oo nga pala, Ikaf. Yung underwear mo noong araw na yon. Ako ang kumuha. Nang bigla ko na lang makita yon. SA kama ka o. Akala ko mahuhuli na ako. Pero tangga ka. Sinabi mo na si Lin Fei ang. Ha ha ha. Nakakatawa ka talaga. Ha ha ha. Lin Xuan. Ang bait ng pamilya Lin sa'yo, pero ganito ang ginawa mo. Wala ka bang konsensya? Titulen mo yan, ngayon, pipirma ka. O mamamatay kayong lahat. Sige, pipirma ako. Tatay, Pumirma na ako. Pwede ka na ngayong umalis? Umalis? Saan ako pupunta? Pumirma na ako eh. Ano pa ba ang gusto mo? Ano? Siyempre, ang buhay mo. ano? Gapusin ninyo sila. Opo. Huwag. Lin Chuan, putangina mo. Ate ko, wala na tayong magagawa. Kasi, kung palalayain ko kayo, magsusumbong ka sa pulis. Paano kung mahuli ako? Lin Chuan, sasabihin ko sa'yo. Magkakarma ka. E di wala akong pakialam. Ngayon, sa akin na ang Lincorp. Ikaf. Huwag kang gagalaw. Tandang linta. Gavin Montag na. Tigil. Lin Fei, Ang bilis mo namang dumating. Patayin mo siya. Sige. Akala mo ba makakapigil ka sa akin sa mga to? Huwag kang lalapit. Pag lumapit ka pa, papatayin ko siya. Ayoko sa mga nagbabanta. Ikaf. Hindi ka talaga natatakot na mamatay siya? E di saksakin mo siya. Sige. Linking Ru. Wala kang sisihin kundi ang kapatid mong ito. Siya ang dapat mong sisihin. Akay. Ako ang immortal ancestor. Kayang-kaya kitang durugin. Parang puting lang yan. Ikaf. Hala. Okay lang kayo? Anak. Ha ha ha. Anak ko,